Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So wala pang leadership change sa Senado, pero mga kababayan, nagkakabangayan ngayon kasi nag-video presentation si Amy Marcos tungkol sa isang documentation footage na umano'y may ongoing efforts para sa term extension ng mga officials sa Chatsa. Ayan o. Sabi ni Amy Marcos, protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Binigyang diin ni Senator Amy Marcos na dapat protektahan ang saligang batas ng Pilipinas. Kasunod ito ng pinakita niyang video presentation tungkol sa dokumentasyon at footage kaugnay ng umano'y ongoing efforts para sa term extension at charter change. Bilang kaisa-isang anak niya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na may lakas na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas, saad ng senadora sa sesyon ng Senado ngayong Lunes. Sabi ni Amy Marcos, hindi ko inakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako'y isang Marcos magtatanggol ng 1987 konstitusyon, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Nairita po siya, si Mig Zubiri. Yang video mo niya, puro fake news, propaganda. Pinapatanggal, mga kababayan, hanggang ngayon nasa debate pa sila. Lahat ng nasa minority, si Bam Aquino, si Risa Ontiveros, si Rafi Tulfo, si Bam Aquino, sunod-sunod na tumayo para sigundahan yung motion ni Mig Zubiri. Galit si Si Mig Zubiri. Walang lugaran niya yung fake news dito at propaganda. Ayan si Amy Marcos, pakinggan natin yung porsyon ng sinasabi niya. Protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga corrupt na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong ika-12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos, ng ating Pangulo, na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong ika-30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o Chacha dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain
nung ikapito ng Pebrero 2026 yung dating ARTA, Rabindranath Kilala, ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian, paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Nung nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong 14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng Tchatcha at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Pagkat sa kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante na nagsusulong ng CONCON hanggang sa resolution of both houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng resolution of both houses number 2, naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente at ang vice-presidente 30 ang edad. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Daza at iba pa na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng NOEL sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Tchatcha o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Kumpara lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako
Dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po. Ito yung video presentation niya, si Lito Banayo. Ayan o. Hindi ko na i-replay, baka magka-copyright kasi mga kababayan. Hindi ginagustuhan po ng, Senate minority yung naging manifestation ni Amy Marcos, pati yung video presentation. Nairita po si Mig Subiri. Fake news anya yan. Mr. Ito. Madam President, Yes, we recognize Senator Nairita Ming's si point of Mig. Madam President, the point of order. Under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda na sowing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI. And all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapo natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative, na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the Speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kaming kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Hindi ako nagagalit, kilala niyo ako pinaka-amiable dito, mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Pinapatanggal. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body, are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best
times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus, Madam Chair? I do not agree. Because I'm not Maca Marcos. I'm not, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President. Yan yung mga propaganda ni Amy sa video. May look-look daw ang mga kamag-anak. Noel daw. Nai-blood yung mga minority senators. Ito si Tito Sen, nakasama doon sa video ni Amy. Ginawang Itbulaga 11 daw. Well, this is a way of seconding the motion of Senator Zubiri. First of all, the presentation, or what we call the editorial video that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao to eh. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of charter change. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. CHA. Not charter change. Ang kailangan natin, CHA, character change. That is what we need. Kaya kung merong, let's say, may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito, ay ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, if we're going to change or amend, not change amend, ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko. At yun may kumbaga sa in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old na presidente? Ang senador, 30. Bakit sa atin 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Sara Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. Si Ping Lacson, kinontra din yung sinabi ni Amy Marcos. Hindi totoo yung sinasabi ni Amy Marcos. It's a lie. Ayan. Thank you, Madam President. My name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of the conversation. Napakasinungaling si Amy. I think Maldita present talaga during po. that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area, and nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House
kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. Ano? He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source. Because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Honasan, and several other personalities. Ano? Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there, ex-Congressman Suplico, and several others. So, ako naman, walang, out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So, I shared, sabi ko, kanina pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So, parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yon, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. And I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm their earlier statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, ng Presidente, Nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Vico Soto yan? Nagbiro pa, in jest, of course, Mr. President. Madam President. Yun po yung takbo ng usapan. So, paano nabuo yung istorya? Nakatakot-takot pa yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung na-interview po ako ng media, sabi ko, outright lies. Flat lies. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad, yung qualifying age, pagtapo ng presidente sa vice presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could be farther from the truth, Madam President. So, with that, I support the motion of the former Senate President, former Majority Leader Mig Subiri, na to strike off the record yung mga portions na offensive sa mga kapwa natin senador, Mr. Yeah, minus the whole video. I support that motion, Madam President.